I'm Conrado Alfonso M. Favis, Science Research Specialist 1 from DOST PHIVOLS. Today, I will discuss GeoRisk PH database management. What is data management? So data management involves collecting, organizing, protecting, verifying, and processing essential data and making it available to your organization. So what is the role of a database manager? So data manager is to oversee the data entries of enumerators or surveyors. So their duties are, they monitor the progress of data collection, they ensure that the information are complete and correct. And then also, they check data for underlying problems like duplicate records, incorrect geometry, and many more. So why is data management important? So data management is very important because your data is very valuable resource. So examples of this resource or your data is going to be used in calculating loss and damage. So you need to know what elements are exposed to certain hazards and what the value is for these losses. So another thing is it is essential in making informed decisions. So data can be used to draft your local development plans such as CLUP, CDRRMP, and others. And lastly, of course, resiliency. So you can easily see which areas are vulnerable to a particular hazard. So government will be able to make decisions and take action faster. Right? So with the accurate data and reliable analytics, we will be able to make credible decisions. So the quality of the output cannot be better than the quality of information that went in. So let us remember that when you input inaccurate or erroneous data in, of course, the quality of your end product is less. So what are the database manager qualifications? So of course, database manager should be computer literate, knowledgeable with the GeoMapper PH platform, familiar with their locality, and with exceptional organizational skills and attention to detail. So si data manager po kasi ang nag-aayos ng ating data, so dapat po siya ay magaling at siya po ay may attention sa detail. So here are the attribute table tools. So meron pong mga tools na pwedeng makatulong kay data manager upang lalo po niyang mapaganda yung ating data. So we have the attribute table. So ano po ba itong attribute table sa ating GeoMapper PH EDM? Siya ay nagdi-display ng tabular view of a layer ng ating record. So nasa bottom of your web app po siya and can be opened, resized, or closed. Ang una nyo pong mapapansin kapag yan po ay ating binuksan ay ang layer tab. So naandyan po sa layer tab ang iba't ibang layers na available sa inyong GeoMapper PH. Sa baba po niyaan ay ang tools. At sa pinakababa ng records natin, nandoon yung number of features. So doon po sa tools in attribute table, ano po yung makita natin? First is filter by map extent. So ito po ay laging naka-on. So ano po bang ibig sabihin ng filter by map extent? Ang filter by map extent ay makikita nyo lamang yung mga data doon sa records na nagpapakita doon sa inyong mapa. Okay? Para makita po natin yung kabuuang data ng nasa record natin, i-off lang po natin siya by clicking it. Next naman po ay zoom to selected features. So ito pong zoom to selected features, i-click po natin siya para po makapunta po tayo doon sa record na gusto nating tignan. Clear selections, ito pong clear selections ay i-clear lang po or i-unselect lang po niya yung mga ating na-select na sa record natin. And then refresh, i-click po natin ito kung gusto po nating i-update yung ating table. Next po, pwede po tayong mag-click po sa ating layer, doon po sa ellipses, para po mag-zoom po tayo doon po sa map extent or sa layer na gusto nating puntahan. Meron din po tayong control all layers na matatagpuan po sa pinakataas na bahagi ng layer list. Ito pong button na ito ay magkocontrol ng lahat po ng available na layers sa iyong GeoMapper PH. Data query. So ano po ba itong data query?
Data query involves capturing po yung mga information na gusto nating i-filter. So yun po, kapag pumarami na po kasi tayong nasa database, mahirap po na hanapin natin ng isang data. So kaya po tayo merong data query. Paano po ba tayo magde-data query? Step 1, open attribute table at the bottom part of the GeoMapper PH EDM. After that, tip po, pwede po natin siyang i-drag up to increase po yung size ng ating window. And then, meron po tayong alternative way of opening attribute table. Go to the layer list. Tignan po natin kung anong layer yung gusto po nating buksan ng attribute table. Click po natin yung ellipses para magbukas yung menu. Punta po tayo sa baba at view in attribute table ang piliin po natin. Step 2, doon po sa tools, click po natin options. After po nun, lalabas po yung filter. Yun po yung pipiliin natin. After po nyan, magpa-pop out po itong filter. Step 4, click natin yung add expression. Step 5, drop down, i-search po natin yung field that you want to filter. In this example, building used yung kanyang pinili for filtering. Step 6, set po natin yung expression. So these expressions are preloaded. So in this example, filter buildings in the layer where building use is not blank. So out of the 69 features in the record, after filtering, 46 features yung natira. Ibig sabihin po nun, 46 features yung merong building use information na hindi blanco. So you can create another query by clicking add expression. So in this example, I want to see the building whose building use is not blank and building condition is good. So after applying both filters, out of the 46 in the record, 30 na lang po yung natira. Ang ibig sabihin po nito, these 30 features or dun po sa ating record na 30 po na iyan, yan po ang may mga good condition na building at filled up po yung kanilang building use, hindi po siya blanco. I will have a short demo for this lecture. So ang first step po natin ay open po natin yung attribute table. So dalawa pong way kung paano siya gawin. Maaari nyo pong pindutin yung arrow button dito po sa pinakababang bahagi ng GeoMapper. Yan po. Maaari nyo po siyang i-resize. Yan. Okay. Pwede rin naman po ninyong buksan siya dito po sa layer list. Click lang po natin yung ellipses ng layer na gusto nating makita na attribute table. Yan. Magpa-pop out po yung menu. At sa pinakababa, nandyan po yung View in Attribute Table. I-click lang po natin siya para lumabas yung Attribute Table. Mapapansin po natin na ang nasa first tab po, nandyan po yung Evacuation Centers at yung Building Footprint po natin. So dito nyo po makikita sa first tab kung ano po yung mga available o nakabukas na Attribute Table sa GeoMapper. Pangalawa, makikita po natin ang second po na tab, nandyan po ang ating tools. At nandito sa baba, ang bilang o kung ilan ang record na nasa attribute table. Sa ngayon, 92 features daw po ang naandito sa record dahil po naka-filter by map extent po tayo. Kapag po yan ay aking in-off, magpapakita po lalabas po sa record yung kabuoang bilang ng mga record po, which is 10,439 features. Ang filter by map extent ay ginagamit para lang po mapadali ang pag-load ng mga data sa ating GeoMapper. For example, ito po, pag zoom out ko po, pinakita niya po na 615 features ang naandito sa ating map extent. Next po, ang Zoom to. Kapag gusto ko pong pumili ng record, i-click ko lang po dito sa bandang kaliwa para po mag-highlight po siya ng light blue at i-click ko po yung Zoom to. Dito po sa ating mapa, makikita po natin na mag-zoom in po siya doon sa ating sinelect na feature.
Ang next po ay clear selection. Kung ayaw ko na pong iselect ang record sa ating attribute table, pipiliin ko lamang po siya. Ayan. At ang susunod po ay yung refresh. Yang pong refresh, ginagamit po yan kapag po gusto po nating i-refresh or tignan kung may mga nag-update pa po ba ng ating attribute table. Ayan. Okay. Ang next ko naman pong ituturo is, paano po ba mag-filter o mag-data query? So, ang gagawin po muna natin ay i-off po natin ang filter by map extent para po lumabas po lahat ng record sa ating attribute table. Magpakita po lahat. Susunod po, dito po sa options, kiklik po natin yan. Hahanapin po natin dun sa menu yung filter at yun po ang pipiliin natin. Kapag pili po natin ng filter, lalabas po itong pop-up. Diyan po, makakapaglagay po tayo ng ating filter. Pag-click po natin ng filter, magpapakita po itong pop box po na ito for filtering or querying. Click po natin yung add expression. And mamimili po tayo dito ng ating i-filter. Click po natin yung drop-down. Ang example ko po dito ay building use. Ang next po natin ay ito pong kabilang tab. Ganon din po, siya po ay drop down. Yan po ang mamimili po tayo ng expression po na gagamitin. So, ang example ko na lang po dito is not blank. So, ang ibig sabihin po ng expression na ito, yung building use, ano po dyan sa ating record, yung merong laman at hindi blank. Pag-click po natin ng OK, makikita po natin na meron na pong mga laman, or meron na pong kakaiba sa ating attribute table. So, ayan po, 92 features. So, ibig sabihin po nito, out of dun po sa 10,349 na nasa record natin, 92 daw po ang hindi po blanco ang building use. Makikita po natin yan dito sa building use. Makikita po natin, lahat po na nandito sa record ngayon na nagpapakita sa atin, hindi po blanco yung building use. Ayan po. Okay. Susunod po, maaari pa po tayong mag-add ng additional filter. So, balik lang po tayo sa filter, sa options. Yan. Lalabas po ulit yung ating filter na pop-up. Mag-add po ulit tayo ng expression. Okay. So, meron na po tayong unang filter expression. Building use is not blank. Naglalagay pa po ako ng isa. Okay? Ang gusto ko naman pong i-filter ay yung building condition. Okay? Ang building condition, ang gusto ko pong i-filter ay good. Kung ano po na mga sinagot ay good. Ayan. So, dalawa na po ang filter natin. Building use is not blank. Hindi blanco ang sagot sa building use. Building condition is good. Mga magaganda daw ang kondisyon ng ating structures. So, sige, tignan natin. Click po natin ang OK. Yan. So, nagbago na naman po, kung mapapansin nyo yung ating record. Kung kanina, 92, ngayon, 32 features na ang na-filter po niya. So, ito pong nandito sa record natin ngayon, mapapansin natin yung first filter, building use ay hindi blanco. So, yan, pwede nyo pong ma-check po yan. Hindi po blanco ang building use. At yung building condition daw po natin ay good. So, hanapin po natin siya. Andito po si building condition. Kita po natin na lahat po ng sagot ay good. Okay? So, ganun lang po mag-filter ng ating data. So, the more filter expression ang i-add nyo, the more po na magiging comprehensive and robust yung magpapakita na data sa ating attribute table. Ngayon po na marunong na tayong mag-query at mag-filter ng ating data at familiar na po tayo sa various tools ng GeoMapper PH, meron po tayong hands-on activity na maaari nyong gawin. So, create a query on W1L buildings on your municipality and create buildings survey that are in good condition. So, now that we have learned everything,
We expect na alam nyo na po ang importance ng pag-data manage, alam nyo na po ang roles ng isang data manager, at bakit po natin to ginagawa. So, thank you po.